Hello, magandang pagkakataon muli mga kapatid sa Panginoon. Maayong gabi, maayong gabi, ma naimbag nga malam. Ah, magandang gabi sa ating lahat. Muli, narito na naman tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. At ang Biblia nagsasabi, kapag ang salitaan niya ay itinataas sa pangangaral, ay itinataas niya ang kanyang salita. He magnifies His word above all His name. Yan ang sinasabi ng Psalm 138. Hindi lang yan nangyayari sa pangangaral, kundi kahit sa ating pag-aawit ng salmo, itinataas ang kanyang salita. Sapagkat siya naman ang salita, si Jesus. Siyang salita ng Diyos, siyang hari, siyang Panginoon, siya ang lumalang sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya tayo muli ay nalalapit sa Panginoon sa panalangin, pang tayo pagpapalain. Amin namang aming Panginoong makapangyarihang Diyos, kami ay lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat, nagpupuri sa inyong dakilang habag, sa inyong dakilang pangalan, sa inyong dakilang kapangyarihan. Aming hinihingi ngayon na samahan nyo kami, bigyan nyo kami ng kaukulang pag-unawa at maayos na pagkikinig upang ang inyong kalooban muli mula sa inyong salita, mula sa biyaya ng inyong buhay na salita ay maging amin at kami naman ay lalago muli, lalakas muli sa aming pananampalataya sa inyo upang patuloy kaming sumunod ayon sa aming pananampalataya. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Narito na tayo sa 23 ng Pebrero. Malapit na tayo matapos sa Pebrero. This is the last week of February for our Sabbath. Kasi sa sunod na 28 lang kasi ang February. Kung 23 na ngayon, 5 araw na lang, Marso na sa sunod. Naway pinagpapala tayo sa nakalipas na 2 buwan, lalo na sa mga salita ng Diyos. Ating ituloy ang pag-aaral sa unang Juan. Sinimulan natin ang unang Juan Kapitulo 1 at ating napag-aralan ang pakikisamang Kristiyano ayon sa sulat ni Apostol Juan. Ngayon ituloy natin ang ating pag-aaral. Dito tayo sa Kabanatang 2, chapter 2. At 2 bersikulo po lamang ang ating talakayin, mga kapatid. At ito ay tungkol sa kay Kristo Jesus, kay Jesus ating tagapagtanggol. We will study about Christ as our ating tagapagtanggol sa ating kasalanan. Jesus as our advocate for our sin. Tagapagtanggol, advocate, abogado. Yan ang simple. Si Jesus na ating abogado sa ating kasalanan. Basahin muna natin ang sinabi ni Apostol Juan dito ayon sa King James Version na ating translation sa Tagalog. Mga maliliit kong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang huwag kayong magkasala. At kung magkasala naman kayo, magkasala naman ang sinumang tao, ay may tagapagtanggol tayo sa harap ng Ama. Si Jesus Kristo ang matuwid. At siya ang pangpalubag loob para sa atin mga kasalanan, at hindi lamang para sa ating mga kasalanan, kundi para pati na rin naman sa mga kasalanan sa buong
sanlibutan. Yun ang sabi ng salita ayon kay Apostol Juan. Si Jesus, ating tagapagtanggol. Unahin muna natin ang sinasabi ng versikulo 1 na nagsasabi sa kalooban ng Diyos sa ating mananampalataya tungkol sa kasalanan. Sapagkat sa Kapitulo 1, lalo na sa 8 at sa 10, binanggit ni Apostol Juan ang kasalanan. Sabi niya kung sabihin natin na wala tayong kasalanan, ang sabi ng Biblia ay wala sa atin ang katotohanan at dinadaya natin ang ating sarili. Dinadaya ang sarili at wala sa atin ang katotohanan. Sinabi naman sa 10, kung sinasabi naman nating hindi tayo nagkakasala, dalawang bagay na naman, ginagawa natin siyang sinungaling siya. Parang Panginoon naman ang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Pinanggit niya Apostol Juan ang kasalanan sa 1 na ang kasalanan ay bahagi pa sa ating buhay. Hindi natin masabing wala tayong kasalanan at hindi tayo nagkakasala. Sapagkat kung sasabihin natin ito, tayo sinungaling at wala sa katotohanan. Wala sa atin ang kanyang salita. At maaaring sabihin natin na parang ang Panginoon ay sinungaling. Hindi naman. Maaaring magsinungaling ang Panginoon, kaya tayo ang sinungaling. Kaya dahil sa bagay na yan, si Juan ay nagsimula sa Kapitulo 2 tungkol sa kasalanan. At ang sabi niya, ang kalooban niya nang sumulat siya, ay huwag nawa sila magpatuloy sa pagkakasala. Huwag silang magkakasala. Sapagkat sila na ay dinala sa pagsisisi ng kasalanan, sila na ay naging mga mananampalataya, tinatawad ng Diyos, at ginawang matuwid sa harap niya. Kaya hindi na dapat sila magpatuloy sa pagkakasala. Yun ang kalooban ng Diyos. Bagamat hindi maaring hindi na magkakasala. Yan ang kalooban niya na tayo naway anong ibig sabihin nito? Na hindi tayo magkakasala. Ang ibig sabihin ay patuloy na tayong sumunod. Patuloy tayong masunurin ng mga anak ng Diyos na ang kaniyang kautusan ay laman na sa ating pagsunod. Pangalawa, na hindi na tayo magiging mga alipin muli ng kasalanan. Ang kasalanan ay nag-aalipin sa mga taong hindi sumampalataya. At ang Kristiyano dapat ay, kung hindi na magkakasala, hindi na dapat alipin ng kasalanan. Pangatlo, na patuloy tayong mga patay na sa kasalanan at buhay sa harapan ng Diyos. Yan ang sabi naman ng Roma 6, na doon sa bautismo, pinag-isa tayo kay Kristo at ang ating pagkakaisa sa Kanya ay sa Kanyang kamatayan. Patay na tayo ayon sa kasulatan kay Pablo. Ayon kay Pablo, namatay tayo kasama kay Kristo sa ating dating makasalanang pamumuhay. Na ipinako sa krus kasama kay Kristo ang ating dati o laman, ang ating makasalanang ang ating makasalanang isip, pamumuhay. Yun. Kaya yan ang kanyang kalooban. Pangalawa, na hindi na tayo magkakasala. Ano ibig sabihin yan? Na tayo mananatiling mamuhay sa liwanag. Yan naman ang sinabi sa Kapitulo 1. Pag ang tao'y, sabi ni Juan, sinulat niya upang hindi tayo magkakasala, upang mananatili tayong mamumuhay sa liwanag. Kasi ang namumuhay sa liwanag, sabi ni Juan, ay lininis ng dugo ni Jesus. Ibig sabihin, nagsisisi sa lahat ng mga kasalanan. At ang ibig sabihin niya, namumuhay na matuwid, hindi sa kasalanan. At ang nangyari, na mayroon tayong pakikipag-isa sa Diyos at pakikipag-isa sa kapatid. Then there will be fellowship with God
and fellowship with our brothers, our sisters. Yan ang unang sinabi sa versikulo 1 na kalooban sa pagsulat ni Juan, kalooban ng Diyos na sila o tayo hindi na magpatuloy sa kasalanan. Ano ang pangalawang kalooban ng Diyos? Kung sakaling, hindi lang sakali, o talaga na mangyayari na tayo magkakasala. Kasi sinabi sa versikulo 1 pa rin, at kung magkasala man ang sino man, hindi naman lang ito parang baka, talagang magkasala. Wala namang kahit sinong tao na hindi na magkakasala. At kung magkasala man ang sino man, anong sinabi? May tagapagtanggol tayo. Ito tayo magsimula sa ating sinabing aral na si Jesus ang ating tagapagtanggol. Na kung kalooban ng Diyos na hindi na tayo magkakasala, nawa. Ngunit, sa panahon na tayo magkakasala, ano ang sagot ng Diyos? Ano ang solusyon ng Diyos? Ano ang paraan na mangyayari kapag ito ay nangyayari na kung tayo ay magkakasala, ano ang kalooban ng Diyos para sa bawat isa na mananampalataya sa atin? Na tayo'y hindi na anong ibig sabihin? Tingnan natin. Anong ibig sabihin na kung tayo'y magkakasala? Kanina sinabi natin anong ibig sabihin kung hindi na dapat magkasala. Sinabi natin ang kahulugan. Ngayon naman, ano ang ibig sabihin ni Juan kung tayo'y magkakasala? Kung tayo'y magkakasala, ang ibig sabihin na tayo hindi pagganap na at tayo'y magkakasala pa. Niya naman sinasabi sa 1:8. Kung tayo'y magkakasala pa, hindi tayo ganap, hindi tayo perfect. We can still sin. Pangalawa, na tayo bilang nasa laman ay talagang magkakasala pa. Laman naman tayo. Narito pa tayo sa laman. At ang ating laman sa maraming panahon ay mahina. May kahinaan. At magkakasala tayo. Sinabi nga ni Salmista David sa 130 verse 3 ng awit. Kung ikaw, Panginoon, ay nag-alaala, nagmamarka, hindi nalilimot sa aming mga kasalanan, sino ang makakatayo sa inyong harapan? If you, O Lord, mark our iniquities, then who can stand? Yan ang sabi. Kaya lahat tayo, ibig sabihin, guilty pa rin. Hindi pa tayo ganap at maaari tayong magkakasala. Yan ang ibig sabihin ni Juan na nagsasabing, kapag tayo'y magkakasala, dahil hindi tayo ganap at tayo'y may kahinaan pa sa laman. Ngayon, kung ganun nga na tayo magkakasala, ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo at sa akin at sa lahat ng mananampalataya? Tayo ay, sabi ng Biblia, lumapit. Dapat lumapit sa isang tagapagtanggol. Sabi ng versikulo 1 pa rin sa sunod na mga talata. At kung tayo'y magkasala o magkasala man ang sino man, ay may tagapagtanggol tayo sa harap ng Ama. May tagapagtanggol tayo na si Jesus Kristo ang matuwid. Lalapitan natin ang inaalok ng Diyos na tagapagtanggol. Yan ang karamihang nangyayari naman sa ating judicial system, di ba? Pag may mga kaso, may mga inaakyat na kaso para sa atin, kakasuhan tayo o may mga pag-aaway sa mga tao, meron sila mga abogado, ang kabila may abogado rin. At yun, ang sa Biblia, pag tayo nagkakasala, sabi ng Biblia, lumapit tayo sa isang tagapagtanggol at ang ating tagapagtanggol ay
Si Kristo. Ang ginagamit sa English ay advocate, abogado, no? Advocate. Si Jesus ay ang ating tagapagtanggol. Ang tagapagtanggol o abogado sa sanlibutan ay gumagawa ng tatlong bagay. Siya ay nagpapalakas ng kaniyang kliyente. Siya ay nag-aaliw, pasayahin man lang niya kung medyo may kabigatan, at nagpapayo. Papalakas, nag-aaliw, nagpapayo. Ganun naman ang ginagawa din ng ating Panginoon, na tayo'y pinapalakas pag tayo nagkakasala, kung tayo lalapit sa Kanya. Pangalawa, tayo'y inaaliw sa Kanyang salita, sa Kanyang presensya, sa Kanyang kapangyarihan. At tayo'y naroon sa mga payo, pinagpapayuhan. Ang salita niya ay payo, ang Kanyang katotohanan ay nagpapayo sa atin. Ano ang payo niya? Siyempre, kung tayo magkakasala, tayo aamin, tayo magpapakumbaba na tayo ay nagkakasala, na tayo ay magsisisi, tayo ay ating ihayag ang ating mga pagkakasala sa Kanya. Aaminin. Ganon ang Jesus na tagapagtanggol na nag-aaliw, nagpapalakas, at nagpapayo. Si Jesus ay manananggol natin sa Ama. May tagapagtanggol tayo sa Ama. Bakit sa Ama? Sapagkat ang Ama ang tagapaghatol, the judge. The Father is the judge, siyang mahatol. Kaya doon sa Ama, makakalapit tayo sa pamamagitan ni Jesus. Doon din sa Ama, siya ay si Kristo ay ang ating tagapagtanggol, sapagkat tayo ay sa ating mga kasalanan, minsan naghihirap, nalilito, na inaakusahan tayo ng dyablo. Sabihin tayo ng dyablo na hindi ka na papatawarin, ang sama mo, wala ka ng kwenta. Ganunin tayo ng dyablo sa ating damdamin at isip. Ngunit ang Jesus, na kahit sa ating pagkakasala, na tayo'y kanyang pag-aari, tayo'y kanyang mga tao, tayo'y kanyang mga anak, kanya tayong ipagtanggol doon sa mga akusasyon ng dyablo. At paano tayo pagtatanggol ni Jesus, Ama? Kung ganun nga, sa ating pagkakasala, tayo'y upang huwag muna tayong hatulan, ay tagapagtanggol tayo. Upang tayo maligtas sa mga akusasyon ng dyablo. Sabi ng Biblia kasi sa pahayag, 12:10, na ang dyablo, siya ang siya ang accuser, no? Tagapagparatang ng mga anak ng Diyos. Yan ang sinasabi sa pahayag, sa Revelation, sa pahayag 12:10, na sinabi ni Apostol Juan. Hanggang ngayon, hanggang hindi pa natapos ang kapanahunan at hindi pa bumalik si Jesus, nariyan ang accuser, ang tagapagparatang. At pag pinaparatangan tayo, nariyan ang Jesus doon sa Ama na ating tagapagtanggol. Paano tayo ipagtanggol? Pagtanggol tayo una sa pamamagitan ng kanyang katuwiran. Siya ay matuwid. Sabi ng versikulo 1, may tagapagtanggol tayo sa harap ng Ama, si Jesus na matuwid. Ang ating tagapagtanggol ay matuwid. Ipagtanggol tayo sa pagiging matuwid niya, sa kanyang katuwiran. Ano ibig sabihin yan? Sa pamamagitan ng kanyang katuwiran, siya ay matuwid. Anong ibig sabihin na ipagtanggol niya tayo sa pagiging matuwid niya? Ang mga ginawa ni Jesus sa Ebanghelyo. Ano bang ginawa ni Jesus sa Ebanghelyo? Ay mga gawa ng kanyang katuwiran. Ayon sa pangalawang Pedro 1:1, tingnan ninyo. Ito ang sinabi.
sa kanila na nagsisipagkamit ng mahalagang pananampalatayang katulad sa aming na sa pamamagitan ng katuwiran ng Diyos at ating tagapagligtas na si Jesus Kristo. Ang atin pananampalataya na ating na sumampalataya tayo sa Ebanghelyo, di ba? Sumampalataya tayo sa tawag ng pagsampalataya sa Ebanghelyo. Nung sumampalataya tayo, pinagkalooban tayo ng katuwiran, naging matuwid tayo. Sapagkat ito ay gawa ni Jesus na matuwid. Ang Jesus na matuwid, gumawa ng matuwid na gawain para sa atin. At tayong sumampalataya, naging matuwid. Kaya ganun. Ganun nga ang pagtanggol ni Jesus. Tayo ay ipagtanggol sa pamamagitan ng kanyang katuwiran. Ipaalala niya sa atin na ginawa na tayong matuwid. Ang kanyang katuwiran ay sa atin. Kailangan tayong lalakad na matuwid. Na kung tayo nagkakasala, babalik tayo sa prinsipyo ng matuwid. Ibig sabihin, magsisisi tayo sa ating kasalanan upang tutuwid tayo muli. Ating harapin ang ating ginawa at aminin at ihayag ang ating pagkakasala. At ay hihingi ng habag. Si Jesus na matuwid ay gagawa ng pagtanggol sa atin sa pamamagitan ng kanyang ginawa doon sa Ebanghelyo, doon sa cross. Ang pagsampalataya sa Ebanghelyo ay nagbubunga ng kanyang katuwiran. Ang pagsampalataya mo ayon sa Pilipos 3:9, itinuwid tayo. Walang naging matuwid ayon sa Biblia. Walang isa. Wala ni isa. At si Jesus na matuwid, sumampalataya tayo sa ginawa niyang matuwid sa Ebanghelyo. Ang ginawa niyang matuwid sa Ebanghelyo, maalala ninyo ang 5 bagay. Siya ang ating kapalit, siya ang ating nagtubos sa atin, siya ang ating reconciler and mediator. Siya ang ating siyang gumawa upang tayo'y magkaroon ng kapatawaran sa sakripisyo niya sa cross. At siya ay sa ating pag-aralan maya-maya, propitiation. Yun, mga matuwid na gawa ni Jesus na dalhin niya tayo sa pag-alaala sa ating kasalanan, na ang ating kasalanan ay ginawa na ng solusyon doon sa gawa ni Jesus. At ibalik tayo sa matuwid na anyo sa pamamagitan ng pagsisisi. Yan naman ang sinabi sa 9:1, di ba? Sa 1 Juan 1:9, bago itong pag-aaral natin, na kung ihahayag natin ang ating kasalanan, matuwid siyang patawarin. Matuwid siya. He is righteous. Binalik ang salitang matuwid sa 1:9 na siya ay Diyos na matuwid para sa atin. Ano pa? Paano tayo ipagtanggol ni Jesus? Ito ang katapusan sa versikulo 2, sa pamamagitan ng kanyang handog pamayapa. This is by His propitiation. Ang Kristo, nating tagapagligtas, ay naghandog ng kanyang buhay. At ang kanyang paghandog ng kanyang buhay ay isang tinatawag sa Biblia propitiation. Sa ibang translation, tinatawag ito na pampalubag loob, which is hard translation. Medyo mahirap. Siya ay ang pampalubag loob. Ang ibang mas madaling unawain na translation, siya ay gumawa ng handog pamayapa, na dati ang original word nito sa Grego ay ang mga Diyos, no, kanilang mga Diyos, yung kanilang mga idols ay handugan nila ng mga hayop, ng mga pagkain upang hindi na magalit sa kanila. Yung salita na yon na ginamit para sa mga
kanilang mga Diyos dati ay kinuha ni Juan sa Biblia. Propitiation ang ginawa ni Jesus na handog para sa atin, ang kanyang katawan, ang kanyang sarili, na handog, naging sakripisyo, naging namatay siya para sa atin, ay isang handog pampayapa na ang galit ng Diyos sa atin dahil sa kasalanan ay kailangan ng hustisya. Kaya ang ginawa ni Jesus, nagbigay ng hustisya para sa atin. Nagbigay hustisya na ganap, na siyahan ang Diyos Ama sa ginawa ni Jesus. The work of Jesus Christ on the cross as propitiation made a permanent impact on justice for us. Nagkaroon ng tinatawag sa English na satisfaction of justice for us, na ang ating kasalanan, dahil tayo nagkakasala, hatulan tayo ng kamatayan. Ngayon si Jesus ay nagiging substitute para sa atin, kapalit, at nabigyan ng hustisya, naganap ang ating pagkakasala dahil sa ginawa ni Jesus. At hindi lang yan, nabigyan ng kapayapaan, magkalaban tayo. Ang Diyos at ang tao ay naputol ang relasyon, mayroong tinatawag na enmity, hostility, pagkakalaban. Nagkaroon na tayo ng kapayapaan sa handog ni Jesus. Yun ang ginawa ni Jesus para sa atin bilang tagapagtanggol doon sa Ama. Ngunit sa tuwing tayo magkakasala, iba na naman ito. Ginawa na ni Jesus lahat yun. Ngayon naman, presently tayo lalakad at magkakasala tayo. Ganon, ipagtanggol niya tayo naman at sabihin, ang ginawa ko sa inyo ay natapos na. Tayo ay nagkaroon na ng kapayapaan sa Ama. Ngayon, hindi mawala ang relasyon mo sa Ama at sa akin. Kailangan lamang na tayo'y babalik sa pagpapayo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Magsisisi tayo ng ating kasalanan at hindi tayo magpapatuloy sa ating pagkakasala. Tayo'y mamumuhay na matapat, bagamat sa mga panahon na ating kahinaan, nahuhulog tayo sa mga pagkakasala. Dalhin niya tayo sa kanyang pagtatanggol sa Ama sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang katwiran, sa pamamagitan ng kanyang handog, pamayapa. Ibig sabihin, ibalik niya tayo doon sa Ebanghelyo. Kaya huwag natin kalimutan, ibalik niya tayo sa Ebanghelyo. Ang ginawa niya, siya ay kapalit para sa atin. Siya ang ating tagapagtubos. Siya ang ating tagapagpagitna, ang ating mediator, na tayo'y ibinalik sa kapayapaan sa Ama. Siya naman ay nagiging sakripisyo para sa atin. At siya ay propitiation para sa atin. Kanyang handog pampayapa ginawa sa atin. Yun ang Ebanghelyo. Ibalik niya tayo sa kanyang pagtatanggol. At ito ang ating katayuan upang tayo patuloy na malinis. At ito ang biyaya. Tayo dinala niya sa buhay biyaya. Ang kanyang pagtatanggol ay dalhin niya tayo sa kanyang biyaya muli at palakasin ang ating loob, patawarin sa ating mga kasalanan, at bigyan niya tayo ng takot upang hindi tayo magpapatuloy sa pagkakasala, upang patuloy tayong maglingkod sa Kanya. Ang sinabi niya sa 2, basahin natin muli, 2, versikulo 2, at siya ang pampalubag loob o propitiation sa ating mga kasalanan. At hindi lamang para sa ating mga kasalanan, kundi pati na rin sa lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan. Ibig sabihin, sa buong mga pag-aari ng Diyos. Hindi naman sa lahat ng tao, dahil hindi naman Kristiyano ang lahat. Ibig sabihin, sa lahat ng tao sa sanlibutan na kasama sa iglesia ng Diyos. Kasama silang pagkalooban ng Diyos ng pagtatanggol ni Kristo, at ang kanilang kasalanan ay kasamang
pagbigyan ni Kristo ng kanyang pagiging pagtatanggol sa harap ng Ama. Ito mga kapatid ang mensahe para sa atin. Isang pampaaliw na sa panahon na tayo magkakasala, mayroon tayong tagapagtanggol na si Kristo na matuwid. Dalhin niya tayo sa kanyang matuwid na gawa, matuwid na ginawa para sa atin, at matuwid na presensya, matuwid na Panginoon na dalhin na tayo sa pagsisisi. Aliwin niya tayo sa kanyang salita, palakasin niya tayo sa kanyang presensya sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Dahil bigyan na tayo ng mapapumbabang puso upang patuloy na matakot sa Kanya at maghahari ang ating pag-ibig at paglingkod sa Kanya. Naway pinagpapala tayo sa ating mensahe na ang kalooban ng Diyos, una ay hindi na tayo magkakasala at hindi tayo maging alipin ng kasalanan, patuloy niyang sumunod. Ngunit sa panahon na tayo magkakasala, ayon kay Juan, kailangan tayo ng isang matuwid na tagapagtanggol sa Ama sa ating mga kasalanan at sa kanyang pagtatanggol. Dali niya tayo sa kanyang matuwid na ginawa sa cross at sa kanyang matuwid na pakikisama sa atin, ang kanyang salita, ang kanyang pang-aliw, ang kanyang pagdala sa atin sa pagsisisi at ibalik tayo sa lakad sa liwanag upang mamuhay sa liwanag at tayo ay patuloy na maglilingkod sa Kanya. Amen. Ito ang ating mensahe. Tayo manalangin. Panginoon, purihin ka sa inyong katapatan, sa inyong kapangyarihan, sa inyong salita. Turuan niyo kami patuloy na kilalanin si Kristo na aming tagapagtanggol. Sa panahon na kami manghihina at magkakasala, palakasin niyo kami. Turuan niyo kami na magkaroon lagi ng takot, lalo na sa panahon na kami inyong pinapatawad, na hindi maghahari ang pagkakasala at ang paglabag. Turuan niyo kaming lumayo sa kasalanan, mamuhay na banal, mamuhay na matuwid, at ang patuloy naming pagkilala kay Kristo na aming tagapagligtas, tagapagtanggol sa aming buhay. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid, hanggang sa muli nating pagsasama sa mensahe. Naway pagpalain kayo sa inyong patuloy na pagsamba sa gabing ito.